Tio Simon, isang taong nasa katanghalian ang gulang. May kapansanan ang isang paa at may mga paniniwala sa buhay na hindi maunawaan ng kanyang hipag na religyosa. Ina ni Boy. Boy, pamangkin ni Tio Simon, pipituhing taong gulang. Oras, umaga, halos hindi pa sumisikat ang araw. Tagpo, sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tokador na kinapapatungan ng mga langis at pomada sa buhok, toniko at suklay, at iba pang gamit sa pag-ayos. Sa itaas ng tokador, nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng birheng nakalabas ang puso at may tarak itong punyal. Sa tabi ng nakabukas na bintana sa gawing kanan ay ang katreng higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kariwasan. Sa pagtaas ng tabing, makikita si Boy na binibihisan ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip, samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. Ayan, di nagmukha kang tao. Siya, dyan ka muna. Ito ko naman nagbibihis. Sabi ko ayaw ko magsimba eh. Ayaw mo magsimba? Hindi mama, papagalitan mo na naman ako eh. At anong gagawin mo dito sa bahay? Ngayon umaga ito ng pangiling araw. May iwan pa ako rito sa bahay, kasama ko si Tio Simon. Ang listang iyon, patawarin ako ng Diyos. Basta, may iwan po ako, magkikipagkwento na lamang ako kay Tio Simon. Makikipagkwentuhan? At anong kwento? Tungkol sa kalapastanganan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi mama, maganda yung kwento ni Tio Simon sa akin. Husto ka na. Husto na. Bago ako magalit ng totohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na ito ng may dumi sa kalooban. Pero... Husto na sabi! Matitigil sa pagsagot si Boy. Makaririnig sila ng mga yabag na hindi pantay, palapit sa nakapinid na pinto ng silid. Saglit natitigil ang yabag. Pagkuway, makaririnig sila ng mahinang pagkatok sa pinto. Sino yan? Ako hipag na uli ni Kangkong. Padabog na tutunguhin ng babae ang pinto at bubuksan iyon. Mahahantad ang kaanyuan ni Tio Simon, nakangiti ito. Maaari kang pumasok na uli ni Kangkong tila may itinututol si Boy. Ayaw kong magsimba, Tio Simon. May iwan ako sa iyo rito. Hindi ako sasama kay mama. Iyan ang itinukol ng pamangkin mo, kuya. Hindi nga raw siya sasama sa simbahan. Lalabas ang babae at si Tio Simon ay papasok sa loob ng silid. Agad tutunguhin ang isang sopang naroroon. Pabuntong hiningang uupo. Agad naman siyang lalapitan ni Boy at ang bata ay titindig sa harapan niya. Iba na ang tumatanda talaga. Madaling mangawit, mahinang katawan at... Bakit napilay po kayo, Tio Simon? Totoo po ba ang sinabi ni mama na iyay parusa ng Diyos? Sinabi ng mama mo yun? Oo raw eh, hindi daw kayo nagsisimba. Hindi raw kayo naniniwala sa Diyos. Hindi totoo Boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni mama, Tio Simon. Hindi raw kasi kayo nangingiling kung araw ng pangilin. Bakit hindi kayo nangingiling, Tio Simon? May mga bagay Boy na hindi mapaliwanag. May mga bagay na hindi maipalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamunag. Ngunit kung ano mang itong mga bagay Boy, ay isa ang tiyak malaki ang panananib ko kay Mathala. Tigil si Tio Simon sa pagsasalita, nawaring biglang palulungkutin ng mga alaala. Buhat sa malayo ay biglang aabot ang alingawngaw ng tinutugtog na kampana. Magtatagal ng ilang sandali, pagkuway titigil ang pagtugtog ng batingaw. Magbubuntong hininga si Tio Simon. Titignan ang kanyang may kaspansanang paa. Tatawa ng mahina at saka titingin kay Boy.
Ito ay manika ng isang batang nasagasaan ng truck. Patawid siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nilaglag niya ito.